Praise. And magandang umaga po sa bawat isa. And pagpasensya nyo na po yung boses ko at may isipon po ako kahapon. Pero okay naman po ako. So let's pray po. Yes, Lord, marami pong salamat, Panginoon Diyos, sa oras na to, Lord God, na pinagkalob niyo po, Lord God, sa amin, Panginoon Diyos, para muli kami, Lord God, na mag-aral, Panginoon, ng iyong mga salita. Salamat, Lord God, sa inyong katapatan, Lord God, sa aming mga buhay, Panginoon Diyos, sa pagkatagpo niyo po sa amin sa mga oras po na ito, Panginoon. At idinadalangin po namin, Panginoon Diyos, ang patuloy mo pa rin, Lord God, na pagkilos, Lord God, sa aming kalagitnaan. At inayaan po namin, Panginoon Diyos, na kayo mismo, Lord God, ang siyang kumilos, Lord God, sa aming mga buhay. At magkaroon po, Panginoon, ng pagbabago, Lord God, sa aming mga buhay, Lord God, ang mga marutunan namin sa inyong mga salita, Panginoon. Salamat, Lord, sa inyong katapatan, sa inyong kabutihan, Panginoon, na masalo namin, Lord God, na ipamamalas, Lord God, na yung paglilingkod, Panginoong Diyos, ang siyang napaka-importante, Lord God, na ibinigay mo sa amin, Lord God, para masalo namin, Lord God, na umawit sa inyo, Panginoon, at talagang magkaroon, Lord God, ng meaning, Lord God, yung buhay po namin, Panginoon. Kay Lord, sa ilamang, Panginoon, ang mataas na mapuri at pasalamat sa iyong pangalan ni Jesus. Amen. And habang nag-worship kanina, then nagpipray si Ate Shell kanina dito, parang nandun ako sa likod, nakaluhod lang, sabi ko, parang okay na ako dito sa lugar na to. Tapos biglang nag-pop up din sa isip ko na, ay, ako nga pala yung preacher today. Parang ganon, yung nalimutan ko bigla na, ay, ako pala yung speaker today. Parang may mga ganon. Kasi nga, parang hindi mo ma-explain bakit ganon yung pag-touch nga sa iyo ni Lord. And I believe po, di ba, na merong panawagan po si Lord sa buhay ng bawat isa. Bakit kailangan i-empower ang mga Kristiyano para mas lalo tayo maging kagamit-gamit nga sa Panginoon. And last Wednesday, tinuro po ni Lord sa mga buhay po natin through the life of Pastora Mary is about yung sanctification sa mga buhay po natin. And bakit napakalaga po ng word na sanctification sa bawat mga Kristiyano nowadays. So hindi po tayo pwede basta-basta nang into service agad without sanctification. Kailangan gawin. Kinakailangan mangyari sa isang Kristiyano yung sanctification nang sa ganun maging effective siya into service. Kaya naman meron tayo dito po, di ba, pag bago tayo, dadaan po tayo sa process ng 1-to-1. Kumbaga, chapter 1 hanggang 12 po yun. Ituturo po sa atin doon. Kumbaga, tuturuan tayo ng Panginoong Diyos. Ito pala yung dapat namin gawin. Nang sa ganun, pag naglingkod kami sa Panginoon, ay ready kami at alam namin po yung gagawin po natin. And ang pagkaya po, this morning, ang pag-aaralan po natin, pakikisuyo nga po. Ang sabi yan, gifted for service. Diba? Naniniwala ba kayo na yung katabi mo, gifted yan? Bakit parang yung iba ayaw? Hindi naman to gifted, parang hindi naman. Parang, pag sinabi nating word na gifted, ang inaisip agad natin dyan, baka may powers to. Baka kaya niyang basahin yung isip ko. Kaya isipin, baka yung napapanood natin sa mga movie minsan na, itong mga to, gifted to kasi baka mataas tumalon to. Baka matalino to kasi gifted pala to, sabi ni Kian. Pero, maintindihan po natin, ang sinasabi ng salita ng Diyos, na tayo po ay gifted. Maintindihan po natin na ang church, kinakailangan, bigyan siya ng gift ng Panginoong Diyos. Nang sa ganun, yung church ay mas lalong mag-prosper, mas lalo siyang kikilos, at mas lalo nating maintindihan. And kanina nga habang nag-pray nga ako sa likod, sabi ko, Lord, naniniwala talaga ako na in-empower mo kami, nang sa ganun yung gift na binigay mo sa amin ay magamit namin para sa inyo. Kasi yes, may gift na tayo, pero kung wala yung power ng Holy Spirit sa mga buhay po natin, hindi natin magagamit kung ano man yung big gift na ibinigay sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya naman, nowadays, sa buhay po natin, kinakailangan na yung Holy Spirit ay nasa atin. Kasi baliwala yung gift na meron tayo without the power of the Holy Spirit. Kaya diba, kung meron man tinatawag dito, magaling sa instrument, magaling sa pag-awit, magaling sa pagtuturo, baliwala po ang lahat ng yun kung walang power ng Banal na Espiritu. And kaya po kanina po, di ba, habang nagpupuri tayo, wala tayong ibang ginawa kundi mag-speak in tongues. Kumbaga, ni-invite natin si Holy Spirit na mag-work sa mga buhay natin. Kasi yung gift na meron tayo ay hindi pa pala natin nagagamit sa Panginoon. Ilan po dito ang makakapagsabi o makakapag-testify dito po sa harap po, di ba, na ako masasabi ko na yung gift na ibinigay sa akin ay nagagamit ko na sa Diyos. O ginagamit ko na kay Lord. Di ba? May mga ilan sa atin, tatayo, may mga ilan po sa atin, ano nga bang gift ko? Ano nga bang purpose ko? Bakit meron akong gift na ganito? At bakit hindi ko pa alam na meron pala akong natatagong talento at tinatawag? At alam niyo po ba, yung gift na ibinigay sa inyo ng Panginoong Diyos, aharap tayo someday sa Panginoon, dalawa lang ang question sa atin ni Lord. Pwedeng sabihin sa atin ni Lord, salamat kasi pinagamit mo yung gift na binigay ko sa inyo. O pwedeng tanong sa atin ni Lord, bakit hindi mo ginamit yung gift na yan para sa akin?
Yun ang pwedeng itanong sa atin ng Panginoong Diyos. And pwede po ba nating buksan sa 1 Peter chapter 4 verse 10 to 11? And babasahin ko lang po dito yung sinasabi po ni Peter. Bakit sa mga buhay po natin, yung gift na meron tayo, kailangan magamit natin yon para sa Panginoon. Ayan, sige po. Kasi bawat isa po sa atin, yung katabi mo, meron niyang natatanging abilidad. Natanging siya lang ang meron na wala ka. Diba? Hindi tayo pwede dito na pare-pareho song lead. Hindi tayo pare-pareho dito teacher. Hindi lahat pastor. Hindi lahat evangelist sa lugar po nito. Kailangan tanggapin natin sa sarili natin na yung binigay sa iyo ng Diyos ay ikaw lang meron yan. Okay? Sabi po dyan sa chapter 10, as every man hath received the gift, even so, minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. If any man speak, let him speak as the oracles of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. May sunod na po bang verse? Ito na po yun. Okay na po. So sabi dyan, sa lahat daw po ng mga nag-speak, sa lahat ng mga nagmi-minister, mag-minister po tayo. Sa lahat po na tinawag to evangelize, mag-evangelize po tayo. Pero kasi, ang question kasi dito sa mga buhay po natin, is hindi natin alam minsan yung ano bang gift meron tayo. Kaya yun ang kinakailangan mo nang malaman na, Lord, ano po bang binigay niyo po sa akin? Kasi may mga Kristiyano nowadays, Lord, bakit hindi mo ako binigyan ng gift sa pag-awit? Lord, bakit hindi mo ako binigyan ng gift sa pagtuturo? Bakit ito yung gift na binigay mo sa akin? Dumating ba kayo sa punto ng buhay nyo na, bakit ito yung binigay mo sa akin? Gusto ko, Lord, magaling tumugtog. Pero ang binigay mo sa akin, magaling mag-invite. Pero maintindihan natin yan, pag umarap tayo sa Panginoon, okay. Kaya pala ito yung binigay sa akin ng Panginoong Diyos. Kaya bawat isa po sa atin, natatangi. Kaya isipin niyo pong mabuti to. Kung ang church, bawat isa po sa atin, alam natin yung gift na ibinigay sa atin ng Panginoon. Makikita rin po natin, di ba, yung pagkilos, di ba, yung pagsasaayos din po ng church. Kaya kung isipin po natin, nagpipray tayo na, Lord, ilipat niyo po kami sa lugar na ganito. Anong gagawin natin doon? Kung di naman natin gagamitin din mismo yung buhay po natin. Ang reason kung bakit lilipat tayo doon, kasi mas lalo pang i-enlarge, mas lalo pang gagamitin natin yung buong buhay po natin. And sabi po dyan, life is like a long journey, but we each approach it in different ways. Na lahat tayo may mga kanya-kanyang journey sa buhay, pero iba-iba yung pag-approach natin sa lugar na yon. Diba? Pwedeng si Aaron someday maging great siya na pastor or teachers or evangelist po, di ba? Pero maraming mga Kristiyano nowadays ang manatili lang na nakaupo sa kinupuan nila. Napansin niyo po ba nung dati pa tayong Katoliko, ang gusto lang talaga natin is yung simbang tabi na tinatawag. Gusto mo lang talaga magsimba kasi gusto ko magsimba ngayon kasi bago yung damit ko. Pero yung word na service, wala doon. Hindi mo naiisip yun. Pero sa Christianity, iba. Kapag nag-church ka, big sabihin, may kinakailangan kang gawing service. Kaya diba, kung ikaw ngayon ay 2 taon ka na, 3 taon, meron ka kinakailangan gawin na paglilingkod. Hindi ka mananatili dyan sa upuan mo na yan. Big sabihin ka, pinagkalooban ka ng Diyos ng gift na yon, nang sa ganun magamit mo para sa Kanya. Ngayon, ang tanong ko po sa bawat isa, yung gift niyo po ba na nasa inyo natutulog lang? O ginagamit niyo na ngayon? And sabi diyan, the Lord has a plan for your life and has given you talents, abilities, and spiritual gifts to help you fulfill it. Yun, binigay sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya isipin niyo mabuti, kung sa bawat pag-attend niyo po sa church, sa bawat pagpunta niyo po dito, ano na ba yung ginagawa ko para sa Panginoon? Kasi habang tumatagal po tayo, the more na umaano po yung requirements ng Diyos. Okay, matagal ka na, nakikilala mo na konti-unti. Ano nang ginagawa mo ngayon? May sabihin, may magandang plano po ang Diyos sa mga buhay po natin. So, pag-aralan po natin dito, ano pinagkaiba ng talents and spiritual gifts? Sabi niya. Yung talents daw po are natural abilities we have that are often inherited from a family member. So, ibig sabihin yung talents po, namamana talaga siya. May sinasabi sa akin si Kuya Miko that time na yung sa side ng mama niya ata o yung papa niya, yung magaling sila sa instruments and sa music. Na sabi ko, wala, namamana pala talaga yung talento talaga. Kunwari sa mga song leaders natin, baka yung ninuno nyo, mga song lead din dati. Diba? Sa mga magaling na mga manunulat, baka yung mga ninuno nyo talaga, mga writer talaga sila that time. Diba? So yung mga talents po natin, namamana po talaga siya. Diba? Kaya, ano daw po yung spiritual gift naman? Yung spiritual gift is a divinely given endowment which equips us to serve the Lord effectively and successfully. Ibig sabihin yung spiritual gift, ibinigay mismo sa inan ng Diyos.
Nang sa ganun, magamit siya ng church. Kaya isipin niyo mabuti, yung church, punong-puno siya ng talento, pero punong-puno rin siya ng talento na hindi naman nagagamit. Kaya dapat sa atin po as a church, yung mga talento po natin, yung kaloob na binigay sa atin ng Diyos, ay magamit po yan. Nang sa ganun, maging successful po tayo. Kaya nag-goal tayo na, Lord, paramihin mo naman po kami. Kumikilos ba ang mga evangelists sa church? Lord, palalimin niyo naman po kami. Kumikilos ba ang mga teachers sa church? Diba? Lord, paratagin niyo naman po kami. Kumikilos ba ang mga apostles sa church? Diba, marami po sa atin ng ganun. At ang reason kung bakit hindi na tumatakbo ang church, kasi hindi mismo alam nila kung ano ba yung gift na meron sila. Kaya isipin niyo pong mabuti to. Ang galing niyo pala mangaral ng salita ng Diyos, pero nanatili kang tahimik lang. Sa loob ng 10 years mo, itinago mo lang yung talento na yon, walang nakinabang. Kaya di ba sa atin po, pagharap natin sa Panginoong Diyos, sasabihin sa atin ng Panginoong Diyos, bakit hindi mo ginamit sa akin yung talento mo? Ibinigay ko yan na para sa iyo lang. Okay po? So, yung mga gifts daw po na binigay sa atin ng Diyos, nahati po to sa 3. Ang una po is yung ministry gifts. Ano bang nakapaloob sa ministry gifts? Kung ikaw, isipin niyo mabuti kung ikaw ba ay nandito sa ministry gifts. Ministry gifts. Ang nakapaloob po dito is yung apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. So, isipin niyo mabuti. Ako ba ay merong gift ng apostles, ng teachers, evangelists? Marahil nandito ka sa lugar na to. Kaya isipin niyo po mabuti. Yung mga tao daw na may gift sila ng prophets and mga evangelists, pastors, sila yung naglulong lagi sa ministry. Gusto nila may maturuan, gusto nila may mag-prosper itong mga inaalagaan po nila. Kaya isipin niyo mabuti yung mga gift ng evangelist, nag-goal sila na, hindi lang sa basta siya lang yung masyaran ko, kailangan meron pa akong masyaran. Di ba? Yun yung heart nila. Na meron silang longing na magkaroon ng part sa ministry. Kaya isipin niyo mabuti, yung katabi mo, may ministry ka na ba? Pakitanong yung katabi mo, may ministry ka na ba? Diba? Kung wala ka pang ministry sa Panginoon, yung prayer na ministry, doon ka muna. Itanong mo sa Panginoon at hayaan mong kumilos ang Panginoong Diyos sa mga buhay po natin. And sa pangalawa po, may tinatawag pong personal gifts. Ayan, ang nakapaloob po dyan is yung wisdom, yung knowledge, yung faith, yung healing, miracles, prophecy, distinguishing spirits, tongues, and the interpretation of tongues. Alam niyo po yung mga gift ng Spirit. Sila yung tinatawag na ng word na motivational speaker. May mga ganun-ganun yung term na mundo na itong galing nito magsalita, talagang na-uplift ako pagkausap ko to. Naka-encounter na ba kayo ng ganun tao na yun na sobrang taas ng faith? Ako may nakikita ko mga tao dito na sobrang taas ng faith nila. The way na pag nakipag-usap sila sa mga tao, yung mababang faith, tumataas din. Diba? Isipin niyo mabuti, meron ka palang gift ng faith na yun, pero nanahimik ka na lang. Marahil yung church, bumababa na lang din. Kaya isipin niyo po mabuti, sa atin talaga, may mga tinawag sa mga specific na ganyan. May mga tinatawag sa wisdom, o tinatawag na word of wisdom. Ang pinag-pray daw dapat talaga natin is yung word of wisdom. Wag lang basta wisdom, word of wisdom. Kaya isipin mabuti, pag nag-share sila, nagtuturo sila ng salita ng Diyos, binasa ko yung John 3:16, pero hindi ganyan yung pagkakaunawa ko. Binasa ko yung ganito, pero hindi naman ganyan yung pagkakaon. Bakit iba yung sa kanya? Yan. Kaya minsan din sa atin po, sa knowledge, na nalalaman agad niya na itong tao na to magiging ganyan yan. Alam mo, may calling sa iyong Panginoon Diyos, kailangan mo mag-respond sa panawagan po na yun. Kaya isipin niyo mabuti, nasaan ka sa lugar na to? Ikaw ba ay nasa ministry gifts? Personal gifts, meron ka ba? O itong pangatlo na tinatawag na motivational gifts. Okay? Ang nakapalo po dyan is yung prophecy, service, teaching, exhortation, giving, leadership, and mercy. Possible nandito yung iba sa atin eh. Kasi meron tayo talaga na kailangan magampanan sa bawat punto. Kaya kung isipin nyo mabuti, nasaan ka sa tatlong yan? Pwedeng siya sabi ni iba, parang wala pa ako sa tatlong na yan. May pang-4 pa kaya? Di ba? Kaya lagi nating itanong, lagi nating isa puso, na Lord, kailangan ko malaman yung gifts na kaloob mo sa akin. Kasi hindi ko hayaan na manatili lang yun na nakaimbak lang dyan. Na kailangan magamit ko yun para sa paglilingkod. And sabi dyan, every believer has at least one spiritual gift. Ngayon, kung sasabihin mo sa akin, Kuya Alfred, wala po akong gifts. Pwedeng magkatalo tayo sa part na yan. Kasi kung babasahin mo ang salita ng Diyos, meron talaga eh. Meron talagang ibinigay sa iyo ang Panginoong Diyos na gift na kinakailangan magamit mo para sa paglilingkod. And naniniwala po tayo na yung katabi mo ay merong gift yan para sa Panginoon. Kinakailangan magamit natin yan para sa ikakalawak
ng ebanghelyo ng salita ng Diyos. Mamaya mas sana nating maintindihan bakit kinakailangan malaman natin at the same time. At the same time din kailangan magamit natin yung mga paglilingkod po natin. Sabi po dyan, spiritual gifts are given to us for the common good of the church. So yun po yung ibinigay po sa atin ng Panginoong Diyos na yung spiritual gifts na nandun po sa atin ay binigyan para sa church po na kailangan po nating matutunan. Isipin niyo po mabuti, pag in-enlarge tayo ng Panginoong Diyos, inilagay po tayo sa malaking lugar. Pero natili lang tayo sa sarili po natin. Wala lang. Okay, lumipat na kami sa maayos na lugar, pinalaki lang kami ng Panginoong Diyos, pero ganun pa din yung buhay po natin. Ganun pa rin, asa pa rin tayo sa pastor, asa pa rin tayo sa mga leaders natin. Pero hindi natin nagagamit yung mga talento na binigay sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya di ba sa katawan po natin, lahat importante. Payag ba kayo na yung buong katawan niyo puro mata? Payag ba kayo na 8 yung kamay niyo? Di ba may design ng lahat ng yan. Bakit 2 yung kamay? Bakit 2 yung mata mo? Bakit hindi 3? Yung ilong mo, wala sa likod, nasa harap. Di ba? May purpose po ang lahat ng yan. Kaya isipin niyo pong mabuti, sa church ganun din. Nilagay ka ng Diyos dyan, hindi lang para maging palamuti sa church. Nilagay ka ng Diyos sa church, nang sa ganun, maging parte ka rin ng ikakalawak po ng salita ng Diyos. Kaya isipin mabuti, ako ba ay manatili lang ba akong tagapakinig? Ako ba every Sunday lang na Kristiyano? Every Wednesday lang na Kristiyano? O hindi may kinakailangan akong gawin na paglilingkod? Ako dati, yun yung naisip ko eh. Okay, invite ako ni Pastor JM, invite na ako tuwing Sunday, makikinig sa pastor, tapos uwi ulit ako, maglalaro ulit ako sa labas. Yun lang gusto ko. Pero habang tumatagal po ako sa paglilingkod sa Panginoong Diyos, doon ko naintindihan na Lord, ibinigay mo sa akin itong talento na to. At Lord, empower mo ako. Nang sa ganun magamit ko to. Kaya di ba sa atin kanina, habang kung nag-pray, nag-speak in tongues kayo kanina, doon ko nakita, sabi ko, Lord, open, buksan niyo po lahat ng mga talento na meron sila, malaman po nila. Nandun ako sa likod kanina habang nag-pray kami. Sabi ko, Lord, kinakailangan malaman namin kung ano yung kaloob na ibinigay mo sa amin. Kasi nasasayang lang po ang lahat ng yon. Sige mabuti kung di pa darating si Lord sa loob ng 10 years, manatiling ba tayo sa gift na meron na yon? Kaya kailangan magamit po natin yung bagay na yon. Sabi diyan, as we work together according to our unique giftedness, the church is benefited. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang maging madamot. Ano po ibig ko sabihin? Kasi pag hindi natin ginagamit yung gift natin sa church, nagiging madamot po tayo. Sino dito ang galing pala magsalita, pero ayokong mag-share, ayokong malaman nila to. Ako lang dapat may alam nito. Sino pa dito ang galing pala kumanta? Ayoko, kasi maririnig nila kung gaano kaganda yung boses na meron ako. Mananatili lang akong tahimik. Diba? Ibig sabihin, nagiging madamot tayo sa church. Tandaan po natin, steward lang tayo ng mga gifts na ibinigay sa atin. Hindi talaga yan sa atin. Ipinagkatiwala lang ng Diyos. Kaya kung meron kang gift sa ganito, gamitin mo yan. Kasi ipinagkatiwala yun sa'yo ng Panginoong Diyos. Sabi yan, God accomplishes His work on earth through His church as we employ our gifts. Doon talaga nakikita yun. Kumbaga, na-accomplish po natin lahat ng mga ginagawa po natin sa pamagitan ng mga gifts na meron po tayo. And sabi po dyan, the work is the Lord's, and we are entrusted as stewards of our spiritual gifts. Si Lord pa rin talaga ang kumikilos sa lahat po ng yun. Pero ang tanong po sa mga buhay po natin, tayo ba ay mabuting katiwala? Mabuti ba tayong katiwala na pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos? Kaya sabi yan, we are to serve one another in the power of the Holy Spirit. Kaya kailangan po natin, mag-pray din po tayong mabuti. Kasi pag hindi tayo nagpipray, hindi tayo empower ni Holy Spirit na masalo nating malaman kung ano ba yung gifts na meron tayo. So pupunta po tayo dito sa pinakaano po natin. Sabi niyan, why do believers fail to serve in the Lord and thereby weaken the testimony of the church? Bakit nabibigong maglingkod ang mga manampalataya sa Panginoon? At sa gayon, pinahihina ang patutuo ng iglesia. Isipin niyo mabuti to. Kumbaga sa pamagitan po ng mga to, hindi natin nagagamit yung mga gifts na meron tayo. Kaya mahalaga, maintindihan po natin na yung paglilingkod sa Panginoong Diyos ay hindi siya napilitan lang. Kundi kinakailangan mo talagang gawin yan. After ng salvation, may sanctification. And after ng sanctification, may service. May paglilingkod kang kailangan gawin. At yun ang pinaka-the best kung bakit tayo nalulungkot minsan. Kasi baka wala na tayong heart sa service. Bakit nalulungkot na tayo everyday? Bakit tinatamad na tayong umatin sa lahat ng gawain? Kasi baka yung heart natin sa service ay wala na doon. Kasi the more na naglilingkod tayo sa Panginoong Diyos, the more na sumasaya po tayo. The more na umawit tayo sa Panginoon, the more na pinatatatag tayo ng
Panginoong Diyos. At ito yung mga reason bakit ayaw nilang ipagamit yung gift nila sa Panginoong Diyos. And number 1 is ignorance of Scripture. Sabi dyan, some Christians don't use their spiritual gifts because they don't know what God's Word says about them. Kung pag di tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, na maintindihan po natin doon na, ito pala ako in Christ. Ako dati, minamaliit ko lagi yung sarili ko kasi sa school namin, lagi akong kulelat. Parang sabi ko, Lord, parang langit at lupa yung problema ko. Nag-review naman ako, pero doon sa top, wala ako lagi. Doon sa mga exams, kulelat, o ano pa man. Sabi ko, Lord, ang unfair naman ng mundo. Parang ginawa ko naman yung best ko na matutunan tong bagay na to, pero bakit nandun ako sa part na yun? Pero, di ko maintindihan na may kaparaanan pala ang Panginoong Diyos sa pamagitan na yun. Kaya sa atin po, huwag tayong pumayag na maging ignorante po tayo. Kailangan as a Christian, kailangan literate po tayo sa salita ng Diyos. Ano pong ibig kong sabihin? Kailangan maalam po tayo sa salita ng Diyos. Na pag tinanong tayo sa bagay na to, alam po natin. Hindi para maging matalino ka sa buong mundo, ikaw na maging kilala, kundi para mag-benefit din po yung spiritual po natin. Marami sa atin problemado sa ganito, problemado sa kahirapan, pero sinasabi ng salita ng Diyos, tagapagmana ka pala. Pero hindi mo binabasa yung salita ng Diyos, na natili ka na lang, wala kaming pera ngayon. Wala na talaga kaming pera ngayon. Pero nalimutan mo pala that silver and gold are in Him. Na si Lord, nasa Kanya pala ang lahat. Yun ka pala in Christ. Tayo pala ambassador. Tayo pala ay children of God. Hindi natin malalaman ng lahat ng yun unless buksan po natin yung salita ng Diyos. Kaya diba sa office mate natin, sa mga kaklase po natin, kinakailangan turuan din natin sila na magbukas ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos po hindi po nakakasunog. Nakakapagbago po siya ng buhay. Amen po. Pangalawa po, inadequacy. Ibig sabihin, when people focus on their weaknesses instead of the Lord's power, they don't feel capable of accomplishing His work. Sino po dito lagi niyong inaano yung sarili niyo na may self-pity? Pinapaganap tayo ni Pastor sa harapan, mag-backup ka naman, Pastor, ayoko niyan. Maririnig nila yung pagpiyo ko lagi. Mag-share ka naman, Pastor, alam mo namang introvert ako. Introvert na tinatawag, di ba? Hindi po ako, Pastor, nanginginig ako pa nag-share. Huwag po akong turuan sa ganyang bagay. Sino po dito nakafocus na lang sa kahinaan po nila? Kung titingnan tayo ng Diyos, mahina po talaga tayo. Kaya naman po, di ba, kailangan ng power ng Diyos nang sa ganun maging malakas tayo. Yun ang kalooban sa atin ng Panginoong Diyos. Yung katabi mo, mahina talaga yan. Kaya nga kailangan ng power ni Lord nang sa ganun lumakas po tayo. And yun ang gabay, yun ang leading ng Holy Spirit sa mga buhay po natin. Kaya lagi po nating isipin, lahat tayo may kahinaan. Pero lagi niyo po rin isipin, yung kahinaan na meron ka, yun din ang gagamitin ng Diyos para lumakas ka. Intindihan po natin, mahina ka sa bagay na ganito. Ako dati inisip ko, sobrang hina ako sa ganito. Pero as the days goes by, parang inisip ko, Lord, kailangan hindi ako manatili lang sa kahinaan na meron ako. Paratagin niyo po ako. Diba? Hindi ka magaling sa math, hindi ka magaling sa science, o ano pa man. Pero hindi lang manatili yung bagay na yun. Kundi palalakasin po tayo ng Panginoong Diyos. Kaya kung meron kang kahinaan, ilapit mo yung kahinaan na yon sa Panginoong Diyos. At hayaan mong kumilos sa'yo si Lord. Diba? Kaya lagi tayong isipin, nahiya ka mag-share sa mga kapwa mo estudyante, kapwa mo katrabaho. Si Lord ang magpapalakas po sa atin. Diba yung mga song leader naman talaga natin dito, nung una, mga shy type talaga yan. Wala naman talaga malalakas ang loob. Kasi isipin mo, napakadaming tao, tapos baka inisip niya, yung boses ko, baka i-judge niya ganito, baka sabihin niya, mas maganda pa yung boses niya kaysa sa akin. Yung mga nagtuturo dito, minsan, nakala nyo lang, okay kami, pero yung totoo talaga kami, parang, sana matapos na, parang may mga ganun-ganun talaga, pero hindi nyo alam. Pero dahil sa power ni Lord, nagiging kagamit-gamit po tayo. Okay? And sa pangatlo po, is yung guilt. Sabihin, a sense of unworthiness due to past sins may cause believers to mistakenly believe that they have been disqualified from service to the Lord. Marami po sa atin ganun, especially sa mga hindi pa Kristiyano. Bakit ayaw nila maglingkod? Because of their past sins. Yung katabi mo ba walang kasalanan? Sino po dito makakapagtaas ako, wala akong past sins? Magmula nung pinanganak ako, wala akong past sins. Di ba? Lahat naman po tayo. Pero, ang pinagkaiba po natin, di ba? Nung niligtas tayo ng Panginoong Diyos, anong ginawa natin? Salvation. May kinakailangang sanctification. May sabihin, may kinakailangang paglilinis
Nang sa ganun, maging kagamit-gamit tayo sa Panginoon. Pag binasa niyo po yung Book of Leviticus, pinapairal ng Panginoong Diyos doon kung gaano siya ka-holy. Kaya naman di ba yung mga Levites and mga priests, sa tuwing papasok sila sa temple, yung tunic na suot nila, yung white, na parang robe, yung tunic na panloob nila, kinakailangan bago yon. Kailangan bagong ligo sila, kailangan maayos talaga, malinis sila. Kasi pag marumi sila, pwede silang mamatay. Alam niyo, nagpapasalamat tayo kay Lord. Kasi sa part natin ngayon, namumuhay na tayo under His grace. Kasi kung namamuhay pa rin tayo panahon ng Old Testament, baka wala ng church na nag-service ngayon. Kasi baka kanina, yung pag-iisip mo, yung pagtingin mo, yung nakasuntok ka, nakaaway ka, o ano pa man po, di ba? Doon pwede tayong mapahamak po sa lahat ng yun. And lahat po tayo, bago tayo naging Kristiyano, meron tayong mga past sins na nagawa sa Panginoong Diyos. Kung nilapit po natin yan sa Panginoong Diyos, kung humingi po tayo ng tawad, kalimutan na po natin ang lahat ng yun. At magsimula po ulit tayong maglingkod para sa Panginoong Diyos. Yun yung reason, Pastor, hindi mo na ako gaganap kasi isa po akong hamak na makasalanan. Okay yun, yung talagang inaamin mo na makasalanan ka. Pero nanatili ka lang sa guilt na meron ka, hindi po okay ang lahat ng yun. Di ba? Pastor, hindi mo na ako papalo ng drums kasi talagang hindi ko po kaya. Yung kamay ko nakasuntok to eh. Lord, Pastor, hindi mo na ako awit kasi may namura po ako. Di ba? Lahat po tayo may mga past sins na nagawa. Pero kailangan po, di ba, sa atin po, na yung guilt na meron sa atin, isuko po natin yan sa Panginoong Diyos nang sa ganun magamit po kung ano mang meron po tayo. Okay po? Kaya kung bawat isa po sa atin, di ba, nanatili pa rin tayo sa guilt na yan dahil sa mga kasalanan na nagawa natin para sa Panginoong Diyos, ilapit natin sa Panginoon at tutulungan niya tayong alisin niyang bagay na yan. Yung sumunod po is yung fear of failure. Sino po dito na natatakot magkamali? Nung nag-aaral ako sa senior high, may mga classmate ako na sabi niya, siguro makaramdam lang ako ng line of 7, parang ayoko na mag-aaral. Kasi parang failure yun para sa akin eh. Sabi ko, ako nga, 3 na eh. Pero patuloy pa din ako. Parang sabi ko, ikaw gusto mo lang magkaisa, parang ayaw mo na mag-aral. Kami, malapit na umapat. Yeah? Kaya isipin niyo mabuti na parang mga tao ngayon, gusto nila perfect lahat ng gagawin nila. Ayaw nilang magkamali. Wala silang lugar ng pagkakamali. Pero hindi nila alam ano ba ibig sabihin ng fail. Di ba? Sinabi ko sa mga youth, first attempt in learning. Na kailangan meron din tayong room of improvement. Na everyday, normal talaga, magkakamali ka, meron kang mga failure na magagawa. Pero kakalimutan mo lahat ng yun, babangon ka ulit. Di ba sabi ng Book of Proverbs, kung nadapa ka ng 7 times, tatayo ka ulit 7 times. Ganun po sa mga buhay po natin. Kaya kung inisip mo yung katabi mo, napaka-perfect niyan, wala na ako masabi. Di ba? Kaya naman sa atin po, pag nagkakamali pa tayo minsan, yun yung reason na, ayoko na magano kasi mali yung ano ko yung, iba yung pagpita ko ng gitara kanina, next time, iba na lang siguro next week. Hindi ko naayos yung pagkanta ko. Yung pagkanta ko kanina, nahulog ako doon sa pangatlong kulot. Hindi ko nakuha yung key na yun. Hindi na ako kakanta kasi kailangan perfect, maayos lahat. Pero hindi po lahat ganun. Kumbaga sa atin po, pag nagkakamali po tayo, kailangan tanggapin din po natin sa sarili po natin na, okay, nagkamali man ako, pero Lord, but this time, tulungan niyo naman po ako na maging maayos po. Kaya kung sa atin po, some Christians let fear keep them from serving instead of seeing failures as opportunities to learn and to improve. Kaya lagi po yung, the more na marami kang failure, the more na mag-i-improve ka pa sa lahat po ng mga ginagawa po natin. Di ba? Si Facebook, bago niya nabuo yung Facebook, marami siyang nagawa na pagkakamali. Di ba? Si Bill Gates, bago siya naging ganito, na-drop siya sa school. Kaya isipin mabuti yun. Kaya sa atin po, normal lang po na magkamali. Pero ang hindi normal, manatili na lang tayo sa pagkakamali na yun. Amen? Kaya kung tayo man po ay nagkamali at lumapit po tayo sa Panginoon at ayan po na baguhin tayo ng Panginoong Diyos. And sumunod po is yung laziness. Sabi niyan, those who want to avoid work won't volunteer to help. Alam niyo kung bakit ayaw ng mga tao maglingkod? Kasi tinatamad talaga sila. Ang reason kung bakit tinatamad ka, kasi wala ka ng heart doon sa paglilingkod mo na yan. Di mo pwedeng sabihin na ako, may heart ako sa service na yan, pero tinatamad ako ngayon. Hindi po pwede yung ganon. Kasi bakit po, the more na may heart ka sa service sa paglilingkod na yon, hindi ka tatama rin maglingkod. Hindi ka tatama rin mag-share, hindi ka tatama rin magturo, kasi bakit? May heart ka nga dun.
Kaya ang reason kung bakit dumarating yung katamaran sa pag-attend ng gawain, baka wala na po yung heart natin kay Lord. Yun yung pinaka question sa mga buhay po natin. Bakit ang mga tao ayaw nila sa outreach, ayaw nila sa mga evangelisms, ayaw nila sa mga mission? Tinatamad po ako, pagod na pagod po ako ngayong araw na to. Ang question po dyan, kapatid, hindi ka talaga tinatamad. Baka wala na yung heart mo para sa Panginoon. Kasi sa atin po, di ba, kung dumating man yung katamaran na yan, di ba, malalabanan po natin yan kasi meron tayong heart sa ginagawa po na yan. Amen po. Kaya sa atin po, i-review po natin tong mga bagay na to. Isipin nyo mabuti, dahil lang sa katamaran, itinapon mo na lang yung gift na meron ka. Dahil lang sa tinatamad ka umaten, nasayang lang yung gift na binigay sa iyo ng Panginoong Diyos kasi tinatamad ka. Ilan po sa atin ang gifted, ilan po sa atin napakagaling sa bagay na to, pero nasayang ang lahat kasi tinatamad ako ngayon. Ay, ayoko muna mag-Sunday school kasi nakakapagod yan. May memory verse, may exam, tapos may kakabisaduhin na naman, tapos ay, hindi mo na ako atin dyan, sa service na lang ako atin. Ilan po sa atin ang mga ganon. Kaya lagi natin isipin na yung katamaran talaga ay hindi nagbubunga ng maganda sa mga buhay po natin. Kaya i-review po natin yung mga bagay po na yun. And ito po yung pinakasunod is unwillingness to commit. Bakit ang mga tao is ayaw nila maglingkod sa Panginoon? Kasi ayaw nila ng word na commitment. Alam niyo po, nakakatuwa isipin na may mga ilan po sa atin dito na may asawa na sila, pero alam nilang may commitment sila sa ministry na yon. At makikita niyo pa rin po sila na nandun sila sa gawain po na yun. Di ba? Yung word na commitment na hanggang pagtanda mo ay ginagawa mo pa rin to para sa Diyos. Yung mga choir natin, someday kung di pa darating si Lord, mga 90 years old na sila, dapat nandito pa rin sila nagko-choir. Kahit 3 na lang yung ipin, wala nang bagang, di ba? Umawit pa rin sila sa Panginoon kasi may commitment sila sa Panginoong Diyos. Yung mga teachers po natin, kahit nakagano na, di ba? Magtuturo at magtuturo pa rin po sila kasi meron silang commitment sa Panginoong Diyos. Yung mga gitarista natin, di ba? Kahit mahirap na pindutin yung string kasi sobrang katandaan, sobrang masakit na sa kamay. Pero dahil sa may commitment sila sa bagay na yun, gagawin at gagawin pa rin po nila yung mga paglilingkod nila sa Panginoong Diyos. Kaya isipin niyo mabuti yung gifts na meron ka is kailangan may commitment ka rin sa Panginoong Diyos. At marami po dito sa mga Kristyano na ayaw nilang maglingkod kasi ayaw din nila ng commitment. Nakakapagod, mabe-burnout ka dyan. Minsan may mga heartache kang maranasan sa mga paglilingkod po natin. Pero lagi po nating isipin na tayo po ay binigyan ng kaloob ng Panginoong Diyos nang sa ganun maging kagamit-gamit po sa Panginoong Diyos. Sabi diyan, using spiritual gifts is a responsibility. Some believers are reluctant to accept it. Diba? Kaya sa atin po, na kailangan meron kang gifts, pero hindi mo naman pinapagamit sa Panginoong Diyos. Kaya isipin niyo pang mabuti ito bawat isa po sa atin, alam na natin yung gifts natin at pinapagamit na natin sa Panginoong Diyos. Baka next week, nasa kabilang church na tayo. Baka meron na tayong building ngayon. Baka meron na tayong sariling sasakyan. Baka meron na tayong mga missions. Baka meron na tayong mga building na para sa Panginoong Diyos. Pero bakit hindi binibigay yun ng Diyos para sa atin? Kasi, ano yun yan? Binigay ko sa inyo. Hindi nyo naman pinapagamit yung gifts na meron kayo. Magaling kayo sa mga magturo, pero hindi nyo pinapagamit. Ayaw nyo ba na tayo yung nagkakandak ng mga seminars from the other churches? Yung Sendalite, meron silang seminars sa music. Magtuturo sila. Meron silang seminars about sa mga teachers, paano maging effective na mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Hindi ba kayo nag-aspire someday na maging ganun? O manatili lang tayo na, punta tayo sa November, sa COP, kasi meron silang gagawin na conference. Hindi ba tayo nag-aspire na someday tayo yung magkakandak ng conference? Dahil sa mga gifts na meron tayo at pinapagamit natin sa Panginoong Diyos. Kaya tayo, nag-aspire tayo na maging kagamit-gamit sa Panginoong Diyos. Dahil sa mga kaloob na ibinigay po sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya naman po yung word na commitment sa mga buhay po natin, kinakailangan, hindi lang siya natin basta masabi sa Panginoon, kundi kailangan is magampanan din po natin yon. Kung ano man yung pinagkaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Kung ikaw man ay gift mo lang ay sa pag-i-invite, maging faithful ka sa bagay po na yan. At hayaan mong kumilos ang Panginoong Diyos sa mga buhay po natin. Kaya yung sa mga gifts na meron tayo, meron din po tayong responsibility sa mga pinagkaloob po sa atin ng Panginoong Diyos. At may lagat maintindihan po natin, nasa Christian, na kailangan meron tayong commitment sa mga ginagawa po natin na paglilingkod. And sumunod po is yung lack of love for other people. Kaya lagi niyo pong isipin, pag meron kang gantong heart na ganito, yung lack of love for other people, sabihin ko po sa inyo, yung gifts na meron ka, hindi mo yan magagamit. Kasi the more na may heart ka dun sa tao na yon o para sa Panginoong Diyos,
yung gifts na meron ka is magagamit mo yun. Ilan po dito, sobrang ikaw pala yung next na Barnabas. Sobrang galing mo mag-encourage. Sino po dito may mataas pala na faith, pero hindi mo naman nagagamit para sa Panginoon. Ilan po sa atin dito may gift sa knowledge, sa wisdom, pero hindi naman nagagamit ng church. At yun po yung pinaka nakakatakot na po sa atin. Kaya alam niyo bakit dumarating yung punto na wala nang pag-ibig yung isang tao? Kasi mismong wala na rin siyang pag-ibig sa Diyos. Nag-i-start po ang lahat ng yun. Pag wala ka ng heart dun sa tao na yun, wala na rin yung heart mo sa Diyos. Kasi imposible na pwede mong sabihin na, ako may heart ako kay Lord, pero ayaw ko sa Kanya. Ako, Lord, I love you with all of my heart, pero ayaw ko sa tao na to. Hindi pwedeng ganon. The more na minamahal mo ang Panginoong Diyos, the more na nag-overflow yun sa'yo. Pag punong-puno ka ng pag-ibig ng Diyos, may paparanas mo rin yun sa kapwa mo. Kaya lagi po natin isipin na, sabi diyan, if people aren't concerned for others, they're unlikely to serve them. Kaya isipin niyo mabuti, pag yung isang tao daw wala siyang heart sa mga tao na yan, asahan mo, hindi yan maglilingkod. Nakakalungkot man isipin, pero pag wala tayong heart sa mga ginagawa po natin, wala rin tayong service na gagawin. Kaya di ba sa atin po, mga buhay po natin, kinakailangan tanggalin dumaraan talaga tayo sa sanctification eh. Ako po, lumaki ako sa pamilya na hindi kami tinuruan magpo at opo. Lumaki ako sa pamilya na kung saan ay hindi KJ sa amin yung sweetness. Yung mga yakap-yakap, yung kiss sa magulang, hindi ako pinalaki ng ganun. Pero hindi ako nanatili sa bagay ni Lord, tulungan mo po ako na mabago ako sa part na yon. Kasi pag nag-lead po ako ng youth o nagturo man ako, kailangan yung love mo ang makita nila. Kasi kung makikita lang nila sa akin, hindi sila susunod sa inyo. Lumaki ako sa bagay ng ganun. Normal sa amin, pag birthday, walang batian. Birthday mo ngayon, pero walang celebration na gagawin, walang lalabas. Lumaki po ako sa pamilyang ganun. Pero hindi ako nanatili lang ng ganun. Na Lord, kinakailangan meron kang gawin na pagbabago sa akin para sa paglilingkod ko na yun. Kaya dati, pag winawantuan ako ni Pastor Rem, lagi kong sinasabi sa kanya, kailan tayo magwawantuan? Gano'n ako makipag-usap sa kanya nung high school, nung senior high ako na, sabi, wala ka bang pa-pizza? Kaya siguro kung naalala pa ni Pastor Rem, baka sinampal na ako ngayon. Pero, gano'n kasi, sa part, siguro, buti na lang talaga si Pastor Rem ay maunawain. Maunawain ng pastor natin. Kasi, kung hindi ako maunawain, baka naisa ako na siya. Diba? Kasi, ganun po talaga ako parang, oy, kumain ka na ba? Parang mga ganun. So, nalilimutan ko kasi yung word na respect dati. So, kasi nga, dahil nga din sa family ko nga din. Pero, hindi naman ako nanatili lang sa ganun, kundi binabago naman tayo ni Lord from glory to glory. Okay? Kaya sabi po sa mga buhay po natin, na kailangan manatili yung love na yun. At ang solusyon lang po, di ba? Kaya isipin niyo mabuti, sa number 1 kanina, ignorance of a scripture. Pag doon pa lang, ignorante tayo, asahan mo sa part na to, wala ka rin pag-ibig. Kasi kung wala kang pag-ibig sa salita ng Diyos, wala ka na rin pag-ibig sa kapwa mo. The more na nagmamahal ka sa kapwa mo, kasi mas lalo mong mahal na mahal si Lord. Kaya tayo po, meron tayong rason bakit naglilingkod tayo sa Panginoon. And sumunod po is yung selfishness with time. And those who want to protect their name for their own interests, often they say they are too busy to help. Ay, saka naman ako maglilingkod, Pastor, kasi ang dami kong businesses ngayon. Nagpapalakad ako ng mga business ko ngayon. Lord, busy ako sa work. Pag may meeting ako sa ganito, hindi mo na ako a-attend sa bagay na yan. Pero, what if kaya sabihin ng Diyos sa mga buhay po natin, sino ba nagbigay ng time sa'yo? Paano pa yung kapag tinanggal ng Diyos yung time na meron ka? Okay, di mo ginagamit sa akin yung time na yan, tatanggalin ko na sa'yo yan. At yun ang pinakamasakit po, mga kapatid. Pag tinanggal sa iyo ng Diyos yung time na ibinigay niya para sa inyo. At yun ang pinaka nakakalungkot po sa atin. Maraming mga tao ngayon, hindi sila makapaglingkod kasi busy sila sa mundo. Busy sila sa mga ginagawa nila, busy sila sa pag-aaral, busy sila sa mga pagkatrabaho. Ayoko muna magsimba kasi babagsak ako sa part na to. Pero nalilimutan nila kung sino ba nagbigay ng oras para magawa mo yung bagay po na yan. Kaya sa atin po, bakit ayaw nilang ipagamit? Kasi busy po sila. Diba, sa mga working natin po dito, nagkipray tayo dati, mga estudyante pa lang, Lord, magkaroon po ako ng work, magiging faithful po ako sa inyo, pag nagkatrabaho, manatili po yun. Sa mga nag-aaral po natin ngayon, Lord, pag dumating man na magkatrabaho ako, makita niyo pa rin po ako na gumagawa ng tungkulin ko para sa inyo. Manatili po tayo sa bagay po na yun. Marami po tayo mga kapatiran sa Panginoon na kinain na ng business.
At alam po natin na yung busyness ay hindi po may magandang dulot sa mga buhay po natin. Kaya wala pong lugar yan sa mga buhay po natin. Kung busy po tayo, dapat busy tayo para sa Panginoon. Hindi nakakadlang yung busyness para umalis tayo sa presensya ng Panginoong Diyos. Kaya lagi po nating isipin na yung time na binigay sa atin ng Panginoong Diyos, ay magamit po natin yan para sa Kanya. Kaya kung meron kang 24 hours, ilan doon ang para sa Panginoon? Paano yun? 8 to 6, nagkatrabaho ako. 8 to 6, nag-aaral ako. Anong ginagawa mo after 6? Yung ginagawa po natin, di ba? Si Lord, hindi naman niya binigay 24 hours ng lahat Kundi si Lord, nagbibigay siya ng time. Kaya lagi po natin isipin na yung time, hindi na siya na ibabalik pa. Kung ibinigay sa iyo ngayon yan, talaga maging faithful tayo sa bagay po na yan. At makikita po natin na kung gaano kahalaga po yung paglilingkod natin sa Panginoong Diyos. And sumunod po is yung poor time management. Bakit yung mga tao ngayon nahirapan sila maglingkod? Because of poor time management. Hindi lang ma-manage yung oras na meron sila. Okay, sa Wednesday, we have a prayer meeting. Meron tayong prayer meeting sa Wednesday. Hindi ako pwede niyan kasi may meeting ako ng hanggang 2 a.m. Hanggang 3. Hindi ako pwede niyan kasi mayroon akong kuklose na deal sa businesses ko. Di ba? Kumbaga yung time na meron sa atin, hindi natin na ma-manage ng maayos. Kumbaga parang dumarating sa punto ng buhay natin na si Lord, itsapwera siya. Parang pinipilit nating isingit na lang si Lord sa merong time na tayo. Okay Lord, sa part na to, dito ka lang Bawal ka dun sa 8 to 5 kasi para sa akin yan. Dahil nga si Lord, gentle siya. Pero wag nating hayaan na pag kumilos si Lord sa mga buhay po natin. Para lang pansinin natin siya. Okay, hindi mo na ako pinapansin. Paparanas ko sa itong bagay na ganito. Para lang lumapit ka ulit sa akin. At yun ang pinaka-nakakatakot sa lahat. Maraming mga hospital ngayon, di ba? Lumapit na lang sila sa Panginoon nung kinakapos na sila ng hininga. Doon na lang sila may time. Pero nung kabataan nila, sige, ganito gagawin ko tong bagay na to para sa akin. Pero nung nandun na sila sa hospital na yon, tumatawag na sila sa Panginoon. Kaya di ba sa atin po, napakalaga at maintindihan po natin na sa Christian, alam natin kung ano yung time para sa work, para sa studies, and ano yung para kay Lord. Pag Sunday, no work. Prayer meeting sa prayer meeting, kumbaga yun ang kailangan natin gawin. Huwag kayong bakit sinasabi ng pastor, kailangan nandun kayo sa lahat ng gawain, sa lahat ng gathering. Kasi baka bukas, hindi ka na makatin sa gatherings na yun. Baka bukas, wala ka na pala sa part na yun. Kaya ganun kahalaga na meron tayong management sa mga oras po natin. Ako, sinasabi ko talaga sa mga katrabaho ko, kahit boss ko pa siya, sinasagasaan ko siya sa part na yun. Sabi ko, pag 6 ng Wednesday, uwi na ako. No OT. Ganun ako kano sa kanya, kaya sabi niya sa akin, pag next na Wednesday, hindi niya na ako yayain sa ganun kasi alam niyang tatanggihan ko siya. Ay sabi niya, pwede ka bang mag-OT sa Wednesday? No. Kahit boss ko siya, kaya sabi ko, hindi mo na boss. May prayer meet. Pero hindi naman ako yung bastos na naman. No! Hindi naman ako ganun. Baka yung kasi iniisip niya na, no! Diba? Kasi sabi ko naman, boss, hindi talaga ako pwede yun kasi Wednesday yan, prayer meeting talaga yan. Sabi, okay, sige, ganun. Baka naman ganun naisip niyo, napakabastos ko naman pag ganun. Pero, hindi naman po, diba? Kaya sa atin, kailangan meron tayong management sa mga oras po natin. Sa mga nag-aaral po natin ngayon, kung care group, atinan nyo. Hindi po ako makapag-care group ngayon kasi may speech choir ako. Kailangan maayos po lahat. Dumaan din kami sa part na yan. Pero pinipili namin umatin sa care group. Pero nagulat kami. Testimony nga namin yon ng kaming mga gas. Di ba, mas mataas pa yung grades namin kahit may 7 kami noon. Noong time na yun po, di ba? Pero hindi kami pinabayaan ng Diyos. Nakagraduate kami ng maayos. Nairaos namin na lahat ng yun. Pero inuna namin si Lord. Kaya di ba sa atin, kung ikaw ay students, normal yan, naraskan. Pero huwag niyo pa rin kalimutan yung gawain ng Panginoong Diyos. Okay po? And sumunod po is yung comparison. Sabi yan, people sometimes turn down a service opportunity because they think someone else could do it better. Sino po dito ang mahilig mag-compare pa rin? Pastor, siya na lang po ang pakantahin nyo. Kasi mas mataas yung kanta, hindi ko kaya yan. Lord, Pastor, siya na lang po patugtugin nyo kasi mas magaling siya mag-lead ng guitar kaysa sa akin. Yan lang po sa atin, nag-compare pa rin. Yung comparison, wala siyang mabuting may dudulot sa atin. Pinapahina lang po niya yung sarili po natin. Kaya diba, Lord, wag na lang po ako kasi siya na lang po. Naalala niyo si Moses?
Lord, hindi po ako magaling magsalita. Pero alam naman ni Lord na hindi ka magaling eh. Kaya nga tutulungan kita sa part na yan. Alam talaga ni Lord na hindi ka magaling magsalita, pero tutulungan kita. Alam ni Lord na hindi ka magaling umawit, pero tutulungan kita na maging maayos mo nang yun. Ang ayaw lang ni Lord is yung comparison. Siya na lang po maging teacher kasi mas magaling talaga, mas matalino, fluent mag-English, magaling sa grammar. Siya na lang po pwede dyan. Di ba? Ilan po sa atin yung ganun? Kaya sa atin po, walang lugar yung comparison. Hindi mo pwedeng sabihin na ako mas magaling ako kay Raylene. Kaya Raylene, lumuhod ka. Mas magaling ako kay Miguel. Miguel, ganito gawin mo. Hindi pwedeng ganun. Lahat po tayo unique. Merong kayang gawin si Althea na hindi ko kayang gawin. At siya lang ang makakagawa nun para sa Diyos. Pero naniniwala ako, di ba, meron tayong iisa lang na pagkakatulad. Yun ay purihin ng Diyos sa spirito at katotohanan. Doon tayo isa ang lahat. I-glorify ang Diyos sa pamagitan po na yun. And ang pinakahuli po sa lahat is yung sin. Sabi yan, if believers are living in sin, they won't have a big desire to serve the Lord. Kaya naman po, di ba, yan ang pinakalahat. Hanggat may kasalanan, di ba, wala rin niyang kagutuman na maglingkod sa Panginoong Diyos. Kaya naman, di ba, anong ginawa ni Jesus? Ibinigay niya yung buhay niya sa atin. Nang sa ganon yung kasalanan sa buong mankind, hinugasan niya ng banal ng dugo. Nang sa ganon, may karapatan tayong maglingkod. Kasi kung hindi gagawin ni Jesus yon, kalimutan na natin tong services na to. Lahat tayo makasalanan dito. Di ba? Kaya maintindihan po natin na dahil sa krus ng Kalbaryo po na yun, meron tayong reason bakit nag-worship tayo. Meron tayong reason bakit nag-share. Meron tayong light group. Meron tayong Mother's Fellowship. May Father's Fellowship. Meron tayong mga YA Fellowship dahil sa ginawa ng Diyos. Yes, makasalanan po tayo. Pero dahil sa blood ni Jesus, nagkaroon ng kapatawaran sa lahat po ng yun. Okay? Kaya lagi po isipin, huwag tayong mamuhay sa kasalanan po na yun. Kaya isipin niyo mabuti. Pag nandyan tayo sa kasalanan na yan, yung 10 na tinapik ko kanina, nasa atin din po yun. Kaya isipin mabuti po ha, pag namumuhay pa rin po tayo sa kasalanan na to, yung 10 na tinapik ko kanina, nasa atin lahat yun. Ano kailangan gawin ng Diyos? Kailangan tanggalin niyo. Kaya nga di ba, merong process ng sanctification. Nang sa ganun, maging effective tayo into service. Di ba? Hindi pwedeng service muna bago sanctification. Kasi hindi natin mararanasan yung kalawalatian ng Panginoong Diyos. In order na maranasan natin yung presence ni Lord, kailangan merong repentance na magaganap sa mga buhay po natin. And so for our conclusion, have you ever honestly asked the Lord what He wants you to do? Tinatanong mo ba si Lord, Lord, anong pinapagawa mo sa akin? Lord, ano ba talagang role ko sa church na to? Ako ba'y mananatiling nakaupo lang sa church na to? Ako ba'y makikinig lang for 10 years? O may pinapagawa ka sa akin specifically? Sabi diyan, how would accomplishing God's work benefit both you and others? Kaya isipin niyo mabuti do. Kung bawat talento po natin, pinapagamit natin sa Panginoong Diyos, hindi lang tayo personally ang naging masaya. Nakikinabang tayo. At the same time, yung buong church, yung body of Christ, nakikinabang din sa kung anong talento na meron ka. Okay po? And sabi diyan, is anything keeping you from serving the Lord? Tanongin po natin sa ano yung naghahadlang? Bakit ayaw nating maglingkod sa Panginoong Diyos? Bakit ayaw nating gawin yung kalooban ng Panginoong Diyos? Kaya lagi pating isipin na yung pagsaserve sa Panginoong Diyos, ang pinakamagandang ginawa mo sa buong buhay mo. Yung pagsaserve natin in Christ, yun yung pinakamagandang ginawa natin nung nabubuhay tayo. And last po dyan, what can you do to overcome these obstacles so that you can live in the fullness of God's plan for your life? Nakita na natin kanina yung reason bakit ayaw maglingkod ng mga tao po, di ba? Manatili lang ba tayo sa mga bagay po na yun? Di ba? Ang goal natin as a Christians, na yung mga gift na binigay sa atin ng Panginoong Diyos, magamit natin into service. Darating sa punto, baka next year, may building tayo. Pero bali wala ang building kung ganun pa rin ang sistema. Di ba? Ang purpose ng building para ma-enlarge, para mas lalong magamit. Di ba? Kung ililipat man tayo sa bagay po na to, ilagay man tayo sa Panginoong Diyos, kailangan yung talento na meron ka, hindi lang yan basta manahimik lang. Kaya kapatid, kung yung talento na meron ka at hindi mo nagagamit sa Panginoong Diyos, nasasayang lang po ang lahat ng yun. Dahil pala sa talento mong yan, gagamitin ka sa mga milyong-milyong tao. Dahil pala sa gift na meron ka is maraming tao ang ibigay ng buhay sa Diyos.
dahil lang po sa mga ginagawa po natin. Kaya tayo, we are gifted. Gifted talaga tayo. Pero lagi pa nating isipin na we need the power of the Holy Spirit nang sa ganun magamit natin yung gift na meron tayo. Kaya kung ikaw, kapatid, kung hindi mo pa alam yung gift na meron ka, si Lord, willing siyang ipaalam sa'yo. Willing siyang sabihin sa'yo na, anak, ito yung binigay ko sa'yo. Gamitin mo yun para sa akin. Kaya kung nandito ka pala, umaten, o nakikinig ka lang lagi ng mensahe ng Panginoon Diyos, darating sa punto ng buhay mo, baka isa ka na rin na magsasalita sa lugar na to. Isa ka sa mga labas, sa mga ngaral. Isa ka sa magkakandak ng mga light groups. Hindi natin alam. Pero ang mahalaga at maintindihan natin na, Lord, hindi ko po alam yung talento na meron ako, pero I'm willing na magpagamit po sa inyo. Tulungan niyo po ako na malaman po na yun. Amen po? So tayo po ay yumuko at manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa araw po na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. And help us, Sir God, na magamit po namin yung mga pinagkaloob niyo po sa amin. Lord, maraming mga talento sa lugar na to ang hindi pa na-unlock ngayon, ang hindi pa nagagamit, Panginoon. And help them, Lord God, na magamit po yun, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon Diyos, na malaman, Lord. Nang sa ganon, mag-benefit po ang buong church, Panginoon, sa pamagitan po nito. Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil pinagkalooban niyo kami, Lord God, ng gifts na to, Lord God. Salamat sa Banal na Espiritu na nag-i-empower sa amin, Panginoon. Nang sa ganon ay magawa po namin yung kalooban niyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, dahil sa pamagitan po nito ay mas lalo ka po namin luluwalhatiin. Mas lalo po namin itataas, Panginoon, ang iyong pangalan. Kaya Lord, maraming salamat, Panginoon, dahil mas lalo na malalaman kung ano yung kaloob na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa inyong katapatan sa iyong mga buhay. Salamat, Lord God, sa pag-sanctified mo sa amin, Panginoon. Nang sa ganun maging equipped kami, Lord God, sa pag-serve namin sa inyo, Panginoon. I know, Lord God, na meron kami mga past sins, Panginoon. May mga ginawa kami ng pagkakamali. But right now, Panginoon Diyos, ay ayusin niyo po ang lahat ng ito. Nang sa ganun maging equipped kami, Panginoon Diyos, maging malalim po kami, Lord God, sa inyong mga salita. At nang sa ganun, Lord God, ay patuloy na magamit po namin yung buong buhay namin sa inyo hanggang makita ka po namin, Lord God, ng mukhaan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat pa ng ginagawa at gagawin mo, Lord God, sa iyong mga buhay. Sa ilamang ang mataas na papuri at salamat sa iyong pangalan ni Jesus.